Hindi pa sumisikat ang araw. Nagsimula nang magpakitang gilagid itong sirang balon. At sumabog pa sa mukha ko. Sige, subukan mong gawin. Tingnan ko kung ilang bulaklak ang lalabas. Matapang kang makipag-away sa akin. Ipapainom kita ng S. Tingnan natin kung gaano kalaki ang iyong pagtanggap. General, huling patak ng tubig. Ibinigay na rin sa malubhang na sugat ang kapatid. Wala nang natirang gamot para sa sugat. Ang malubhang na sugat ang kapatid. Hindi na makakatagal ng 3 araw. Gaano pa kaya katagal? Mauubos na rin ang aking lakas ng martial arts. Pinutol ang supply ng tubig. Natutuyo na rin ang lumang balon. Habang may buhay, may pag-asa. Magpapalaya tayo. Magpapalaya tayo. Sabi mo, saan tayo tatakas? Sa likod ng pader ay 300,000 na mamamayan. Nasa harapan ang mga barbarong hukbo ng hilagang kaharian. Maaari ba akong umatras? Ngunit, General, sa pag-akyat ng araw bukas, ang mga kapatid ay mamamatay sa uhaw sa buhangin na ito. Ipasa ang aking utos. Patayin ang mga kabayong pandigma. Inumin ang dugo ng kabayo. Kahit na ilibing mo pa ang buong katawan na ito sa ilalim ng Sunset Pass, hindi ka pa rin naatras ng kahit isang hakbang. Ginoo. Anong ingay iyon? Sa balon. May buhay. Tubig. Totoo, tubig nga. May tubig na, nabuhay na. Nabuhay na kami. Matamis. Ang tubig na ito. Matamis ang tubig na ito. Wala ni isang patak ng bukal na nainom ko sa buhay ko. Nakasing sarap nito. Na umaagos ng ganito kalakas. Napakarami nito. Hindi ito basta-basta mula sa isang karaniwang bukal. Sige na, sige na. Kung magpapatuloy ka pa, dapat na akong imbitahan ng mga may-ari para uminom ng tsa. Hoy, puno na ba? May ingay ba sa ilalim? Puno na ba? May ingay ba sa ilalim? General Jiang, sa ilalim ng balon. May tao sa ilalim ng balon na nagsasalita. Siguradong mga Diyos o mga immortal ang humihila ng espiritu. Nagpapadala ng banal na tubig. Ngayon ay nagpapakita na sila. Sa ibabaw ng balon. Maari ko bang itanong kung sino ang Diyos na nasa harap? Si Shen Qinyuan, ang commander ng garrison ng Sunset Pass. Nagpapasalamat sa buong lungsod at sa mga mamamayan nito. Sa Diyos na nagbigay ng tubig at nagligtas sa amin. Ano? Sunset View. Tagapamahala. Ano bang nangyayari dito? Hoy, naririnig ba ako sa ibaba? Anong mga Diyos-Diyosan yan? Ako ang may-ari ng bahay na ito. Sino ka naman? May-ari. Baka ikaw ang Diyos na namamahala sa balon ng mga mangkukulam. Ipinapaabot sa Ginoong may-ari. Ang karaniwang babae na si Shen Qinyuan ay ang tagapangalaga ng hilagang hangganan ng dakilang Xia. Ngayon ay nahuli ng mga barbaro mula sa madilim na dako sa lungsod ng araw. Ginoong may-ari, isang patak ng ulan. Iligtas ang buhay ng aking buong kampo. Ang malaking kabutihan ay hindi malilimutan. Dakilang Xia, tagapangalaga ng hilagang teritoryo. Itong balon. Hindi naman talaga isang daanan ng oras at espasyo, di ba? Hoy, may nahulog akong bagay dito. Hawakan mo at tingnan mo. Makikita mo ba itong tasa? Ibinigay ng Diyos ang kagamitan. Magaan na parang walang anuman. Anong ganitong banal na bakal? Na sobrang transparent at makinis. Nakikita mo ba ang baso na ito? Pangunahing tinta. Kunin mo na ang panulat at tinta. Diyos Espiritu. Ang liham mula sa mortal na babae ay nakapaloob na sa kasangkapan ng mahika. Pakiusap, susi ng Diyosa, tanggapin ito. Mortal na babae, Shen Qinyuan. Natanggap na ang kagamitan ng susi ng Diyosa. Utang na loob ni Shen Qinyuan sa susi ng Diyosa. Hindi ko kailanman mababayaran. Mortal na babae, Shen Qinyuan. Kagamitan ng susi ng Diyosa. Pupunta ako. Talagang nakakonekta pa rin ang sirang balon na ito sa sinaunang panahon. Nababa na ang bagay. Maingat na nakalagay sa ibaba. Ginoo, muling nagbigay ang Diyos ng bagay. Ano ito? Malambot, makatas, at malambing sa kamay. Ito ay pagkain na gawa sa harina. Tanong ni Lin Xianzun. Ano pa ang kulang sa aming hukbo? Ilan pa ang mga kalaban? Para lang sa kanilang cultivation, martial arts, at spiritual roots. Hindi makapasok sa cultivation immortal sect. Hindi makakuha ng kahit kaunting proteksyon. Ngayon, umaasa na lang kami kay Immortal Venerable. Itong dalawang bagay. Matapos talunin ni Naifan ang mga barbarong sundalo, mula sa mga nakuhang kagamitan ng kaaway.
Ang buong kampo ay puno ng mga karaniwang mandirigma. Walang kahit isang aklat na nababaligtad. At walang paraan upang may proseso ang Dan. Kung ang Xianzun ay makakaunawa sa mga lihim nito, ito ay magiging kanyang kapalaran sa dalawa. Kung hindi, bilang pasasalamat, medyo may pakikiramay din ako. Itong bagay na ito. Ano ba talaga ito? Pang-umpisang pill. Sikreto ng mga immortals. Hindi niya ba ako tinutukso? Ang pinanggalingan nitong balon. Hindi ito isang bagay mula sa sinaunang panahon. Ito ay isang ibang mundo. Walang dahilan si Shen Qinyuan para lokohin ako. Sinabi niyang ito ay bagay mula sa mga Diyos. Kaya't subukan natin. Kung talagang lason ito. Sige, tanggapin ko na yon. Ang pakiramdam na ito. Parang ang buong mundo ay iba na mula kahapon. Pwedeng kontrolin ang bagay mula sa walang. Ito ang tinatawag na pag-akyat sa kaluluwa. Mas masaya pa ito kaysa kumita ng pera. Gusto mong makipagdigma, di ba? Ngayon, papakita namin sa inyo kung ano ang tawag na modernong, binawasan na logistic na suporta. Ay, kapatid na bata, ano ang gusto mong ipasa? 300 sako ng bigas. 200 lata ng mantika. I load na agad ngayon. Wala akong oras para makipagtalo sa'yo. Kailangan ng kunin agad. Diyan lang mabibilang ang kargamento. May malaking pabrika ba ng pasta sa inyo? Bigyan mo ako ng 20,000 naman to. Kailangan bagong luto. Mainit-init. 200 manto. Kapatid, mukhang maghahanda ka ng salu-salo para sa libo-libo ah. Huwag kang makialam sa ginagawa ko. Tanong lang ako. Katabi lang ang malaking pabrika. May 20,000 naman to na handa na sa loob. Sa loob ng kalahating oras, maihahatid na yan sa'yo. Lunch yun meat na lata. Lata ng braised pork. Basta nasa lata. Buksan mo lang ang takip at pwede nang isubo. Bigyan mo ako ng 10,000 kahon. 10,000 kahon. At saka yung bigas na 50 kilo bawat sako. Una, ihanda mo sa akin ng 1,000 sako. Kapatid, mukhang nag-ipon ka para sa katapusan ng mundo ah. Itong mga gamit. Kailangan ng 3 o 5 malaking truck para mailipat ito. Ikaw na ang bahala sa truck. Walang dapat ipag-alala sa pera. Kailangan ko lang ng isa. Ihatid mo ito sa bahay sa pinakamabilis na paraan. Sa loob ng 1 oras. Magdadagdag ako ng 20,000 bilang bayad sa pagmamadali. 20,000 para sa pagmamadali. Ayos lang. Sa loob ng 1 oras. Tiyak na walang kahit isang butil ng bigas ang mawawala. Ihahatid ito sa inyong pintuan ng buo. Huwag kayong magpahinto. Lahat kayo, lumabas at ilagay sa sasakyan. Mahal na guro, talaga bang muling magbibigay ng pagkain? Kami na mga mandirigma sa antas ng pagbuo ng katawan. Ay makakayanan pa. Hindi natin kayang tiisin ang ganitong pagsalakay ng hukbo ng demonyo. Si Lin Xianzun ay nakapagbigay ng banal na tubig na may kasamang espiritu. Kaya tiyak na hindi siya isang karaniwang tao. Ang ganitong tao ay tiyak na hindi maglalaro ng ating mga buhay. Ngunit, General, mayroon tayong 3,000 bibig dito. Kahit na mga Diyos, kailangang maglabas ng pagkain para sa 3,000 tao mula sa walang. Gaano kalaki ang magiging kapangyarihan na kailangan? Ang utos mula sa Diyos ng pagkadiyos. Hindi mo pwedeng basta-basta maghinuha. Ipagkaloob ang utos sa buong hukbo. Maghanda sa gilid ng balon. Maghintay sa pagpapala ng Diyos. Sino mang magngangalit ang ulo ay papatayin. Parusang militar. Nakatanggap ng utos. Kumilos na. Kumilos sa balon. Magpila. Salo ng mga bagay ng Diyos. Napakamainat na lambat. Napakabigat na bagay ang nakadagan. Hindi tumitigil kahit isang sandali. Ginoo. Yung mga kahon na ito, napahalang at pahalang. Talagang mga pagkain para sa buhay. Ginoo Shen. Dumating na ang unang batch ng emergency ration. Hayaan muna nating mapuno ang mga kasamahan natin. Para makabawi sila ng lakas. Ang bigas ay ipapadala. Lenche. Buksan. Buksan niyo lahat.
Mainit. Diyos ko. Talagang mainit pa. Ang Diyos ay talagang nagpakita. Huwag kayong magpahuli. Kinyu. Agad na magpapamahagi ng pandesal. 2 muna ang ibibigay sa bawat isa. Huwag kukunin ng sobra. Sumusunod ako sa utos. Nakuha ko na ang utos. Sandali lang. May mga bagay. Narito pa ang ilang mga kagamitan. General, ito ba ay karne ng dragon? Ito ay banal na karne na ibinigay ng Diyos. Ay! Nakasulat sa sulat. Ang karne sa kahon ng bakal. Buksan ang takip at maaari ng kainin ng direkta. Subukan mo muna. Hindi ko po kayang gawin yon. Ito ay ibinigay ng Diyos sa inyo, General. Ito ay ibinigay ng Diyos sa buong hukbo. Kung sinabi mong tikman, tikman mo. Ito ay utos ng hukbo. Hindi may iwasan. Ah, ang sarap. Sobrang sarap. General, ito ay karne para sa buhay. May laman ito. Ang lasa. Hindi ko kailanman naisip. Ang mga sundalo. Ang lamisang ito ay puno ng mga bagay na ibinigay sa atin ng Diyos para sa ating buhay. Ngayong gabi, lahat ng sundalo ay malayang kakain. Kung bukas ang mga barbarong sundalo ng demonyo ay mangahas, sasabihin ko sa kanila na wala ng pagbabalik. Walang pagbabalik. Salamat, Ginoo ng mga Diyosa. O Diyos, bakit ang lambot ng mga kwit na ito? Kapag nilunok, hindi ito nakakairita sa lalamunan. Kahit walang ulam, kaya kong kumain ng 1-0 nito. Bodong bata. Bakit puro tinapay lang ang kinakain? Nakatayo ang estruktura sa ibabaw ng tuyong balon na ito. Huwag munang magmadali sa pag-install ng pulley. Tandaan mo, dapat kayang suportahan ang higit sa 200 kilo. Yung 1-0, 000 lata ng dilata at 20,000 puto. Sakto lang para sa kanila, hindi sila mabubusog. Tungkol sa labanan. Sa huli, kailangan pa rin kumain ng carbohydrates. Hoy, General Shen sa ibaba. Naririnig mo ba, General Shen? Naririnig mo ba? Ginoong Lin. Babaeng mortal, Shen Qinyuan. May dalang 3,000 sundalo na naghihintay sa utos sa ilalim ng balon. Ang malaking kabutihan ng Diyos ay hindi malilimutan ng aming kampo sa bawat henerasyon. Sapat na ang makakain. Agad na itayo ang malaking kawali. Ihanda ang mga balde. Totoong malaking bagay. Malapit nang dumating. Lahat magpalayo sa ilalim ng bukana ng balon. Magbubuhos na ng bigas pababa. Ayusin nyo na. Bigas. Ano na namang bagay ito? Ito ay bigas. Ito ay mga butil ng pagkain. Ginoo, ang mga dambuhalang bungkos ng bigas na ito ay parang bundok. Huwag mong sabihin na kakasya ito sa 3 araw. Kahit 3 buwan pa ang kainin. Hindi mauubos kahit 3,000 ng mga kapatid. Si Shen Qinyuan, tagapagtanggol ng hilagang bahagi ng Daxia. Naglilingkod para sa buong bayan. Pangalawang buhay ng 3,000 kapatid. Nagpapasalamat kay Ginoong Lin. Sa biyayang buhay. Ang biyayang ito ay nakaukit sa puso ni Shen Qinyuan. Kung may utos ang Ginoo, sa bundok ng mga espada at dagat ng apoy, hindi ako magdadalawang isip. Nagpapasalamat kay Ginoong Lin. Sige na, sige na. Huwag ka nang lumuhod. Hindi ka mabubusog sa pagyuko. Agad na ayusin ang bigas. Magluto ka na. Kailangan mong mapuno ang tiyan para may lakas sa laban. Susundin ang utos ng Diyos. Kinyu. Huling sundalo. Tagapagluto ng pagkain. Agad na magtayo ng 10 malaking kaldero. Gamit ang banal na tubig na ibinigay ng Diyos. Palambutin ang sariwang bigas na ito. Ngayong gabi, kakain ang buong hukbo ng masagana. Isang masarap na pagkain sa laban. Opo, sundin ko. General, handa na ang pagkain. Sabay ka ng kumain habang mainit pa. Mga kapatid, nakarecover na ba kayo? Sa General, kada isa ay busog na. Maraming mga kapatid na nasa kalagayan ng paglinang ng katawan ang nakabawi na ng kanilang enerhiya. Tumaas din ang tunay na lakas ng martial arts.
Ngayon, nag-iingay na gusto ng lumabas ng lungsod at makipaglaban sa mga barbaro. Mayroon na tayong supply ng pagkain. Ngunit 3,000 laban sa 50,000. Hindi natin kayang lampasan ang hadlang na ito. Kung talagang aatakihin ng mga barbaro ang 50,000 ng sunod-sunod, hindi tayo makakapagtaguyod. Nga, 3,000 laban sa 50,000. Napakalaki ng agwat. Kung makakapasok ka sa antas ng likas na kapangyarihan, General, walang halaga ang 50,000 na mga barbaro. Sayang, napakahirap basagin ang pintuang iyon. Walang oras na dapat sayangin. Nagmamadaling ipaalam sa Diyos ng mga Diyosa ang sitwasyon ng hukbo. Ang Diyos ng mga Diyosa ay may kapangyarihang lampasan ang langit at lupa, at may kaalaman sa mga kasanayan ng mga Diyos. Marahil ito ay nasa kanyang isipan lamang. Wala nang natirang mga palaso ang aming hukbo. May lakas ng loob kaming magtanong sa Diyos ng mga Diyosa. Mayroon bang paraan upang mapaalis ang kaaway? Kung ang Diyos ng mga Diyosa ay handang magbigay ng mga kagamitan para sa pagtatanggol ng lungsod, si Shen Qingyun ay tiyak na gagawing dugong pula ang mga barbaro sa Lumupas. Imbakan sa lungsod. Ano pa ang natitira na maipagmamalaki? General, kung pag-uusapan ang halaga, isa na lang ang natitira sa bodega. Yung kahon ng jade na nakuha mula sa mga barbaro noon. Pero hindi naman ito makakain o maiinom. Hindi interesado ang immortal sa mga pangkaraniwang bagay na ito. Hindi pwedeng ako lang ang mag-abot. Hindi rin pwedeng basta na lang akong mag-abot. Hindi ko alam kung ano pa. Siguro hindi aabot ng 100 kilo ang kaya nitong buhatin. Basta 50 kilo pataas, mahihirapan pa rin. Kailangan pa ng practice. Yung lakas nito, ang bigat na ito, nauubos na ang mga palaso. Walang mga kagamitan sa pagtatanggol ng bayan. 50,000 ang nakapaligid sa 3,000 na tao. 50,000 na hukbo ang umaatake sa bayan. Isang tipikal na laban gamit ang malamig na armas. Na may malamig na tagumpay. Nananalo sa mas kaunti ang bilang. Hindi pwedeng sa lakas lang. Kailangan gamitin ang makabagong teknolohiya para sa depensa na mababa ang dimensyon. Gamitin ang mga kasangkapang pangdepensa sa lungsod, di ba? CJ, bigyan namin kayo ng modernong kagamitan sa pagdepensa laban sa pagsabog. At mga non-lethal na pangakit. Para matakot yung mga sinaunang barbaro na yon, hindi ba? Matibay na depensibong shield. Mag-order. Alarmong horn na higit sa 4 decibels. Mag-order. Sandali lang. Noong mga sinaunang tao sa pag-aatake sa lungsod. O manghuli sa gitna ng gabi. O magpapakita sa umaga. Kung may dadagdag pang ilang searchlights. Salamat sa intensyon ni General Shen. Tinatanggap ko ito. Ibibigay ko sa inyo ang banal na kagamitan. Hayaan niyong makita ninyo kung ano ang tunay na galit ng mga Diyos. 50,000 na mga barbarong sundalo mula sa Demon Realm, di ba? Ihanda ang inyong sarili sa industrial na pag-atake mula sa ika-21 siglo. Boss, nagsimula na ang negosyo. Bumili ng helmet o reflective vest. Nakasalansan sa labas. Pumili ka na lang. Ayoko ng mga sirang iyon. May stock ba ng explosion-proof shield? Kailangan ko yung pinakamataas na lakas. Uy, mukhang eksperto ka, ah. Ito ay mas makapal na klase. Kaya't mahal na mahal. Mahal ng ilang daang. Hindi mahalaga kung mahal o hindi. Gusto ko ng 3,000. May stock ba kayo? 3,000, 3,000. Pare, hindi mo ba ako tinutukso? 3,000 piraso ng stock. Hindi maliit na bilang ito ah. Mayroon o wala, isang salita lang. Kung wala, lilipat ako sa ibang supplier. Nagmamadali ako. Meron. Sa merkadong ito, bukod sa akin. Walang ibang supplier na may ganitong dami ng stock. Nakaready na sa likod ng bahay. Maari nang kunin anumang oras. Ayos lang. May mga anti-stab na damit ba? Meron. Sapat na. Tama, 3,000 piraso, di ba? 3,000 piraso. Bukod dito, kailangan ko pa ng 2 bagay. Wala ka nito. Mabilis, pumunta ka sa ibang tindahan at kunin mo ito para sa akin. Babayaran ko na lang lahat. Sabihin mo lang, walang bagay sa pamilihang ito na hindi ko kayang makuha, si Lauli. Una, industrial grade na mataas na tunog na alarma. Pangalawa, searchlight. Kapag nakabukas, kayang gawing maliwanag ang gabi. Kapatid, ito ay anti-explosion at anti-stab. May malakas na ilaw at malaking speaker pa. Mukhang handa ka na para sa demolition. O kaya ay para sa laban. Huwag kang mag-alala sa mga ginagawa ko. Lahat ng ito ay mga legal na gamit pang sibilyan. Isang tanong lang. Gaano katagal bago makuha? May dagdag na bayad na 20,000. Ilo-load sa sasakyan sa loob ng kalahating oras. Ipadala sa villa na itinakda ko. Kaya mo ba yon? Magagawa ito, talagang magagawa ito.
Sandali lang, tatawagin ko ang mga tao sa buong merkado. Para load ang iyong sasakyan. General Shen, yung laban niyo gamit ang malamig na armas. Ngayon ipapakita ko sa iyo kung ano ang tinatawag na dimensional na pag-atake. Ngayon ay bibigyan kita ng isang kalasag ng hangin. Ang kalasag na ito ay ginawa mula sa siyam na langit na diamante. Hindi matitinag ng espada o baril. Di matitinag kahit kailan. Binigyan pa ng malambing na balabal na parang ulap. Magaan na parang seda. Pero kayang harangan ang mga baril at espada. Bukod pa dyan, may 2 dakilang kasangkapang panglaban. Kung ang mga mandirigmang mula sa madilim na digmaan ay maglakas loob na manghuli sa gabi, ipapasara nila ang taina ng mga sundalo. Nakapikit ang mata. Habang papalapit ang hukbong Enan. Ni Ren, ang Diyos na ilaw. Magkakasabay na nagbubuni. Ginoo. Sumagot na ang pereng diwa. Bala ng hangin, transparent na aegis. Maliwanag na ulap, malambot na baluti. Uring pagsabog ng boses. Kislap ng banal na ilaw. Galit ng mga Diyos. Talagang ibinigay ng banal na guro ang banal na artefact. Narito na ang banal na artefact. Kinyu, sumama ka sa akin upang kunin ito. Malinaw na parang tubig. Walang kahit kaunting dumi. Ang bigat na ito ay mas magaan pa sa kahoy na kalasad. Ang kristal ay madaling mabasag. Ngunit sinabi ng Diyos na ito ay hindi matutukso ng mga espada at sibat. Hindi matitinag. Hinugot ni Kinyu ang kanyang espada. At buong lakas na inatake ako. Huwag, General, huwag itong gawin. Kung mabasag ang kristal na ito, paano kung masaktan ka? Ito ay utos militar. Saksakin. Banal na bagay. Talagang isang banal na bagay ito. Sa pamamagitan nitong shield ng hangin, hindi na makakatama ang mga pana at balang na armas ng mga barbaro. Hindi na nila ako masasaktan kahit kaunti. Diyos ng mga Diyosa. Hindi matutukoy ang lalim. Mabilis. Buksan ang lahat ng natitirang kahon. General. Ang kahong ito ng itim na parisukat at bakal na silindro. Hindi ba? Ito ang nabilin sa liham ng Diyos ng mga Diyosa tungkol sa nakakasilaw na ilaw. At mayroon ding ang napakalakas na conch shell. Bago pa man tumunog ang conch shell, kailangan munang lagyan ng bulak sa parehong taina. Kung hindi, magdudugo ang mga taina. At maaaring maparalisa sa ingay. Ipag-utos sa buong hukbo. Agad na takpan ng panyo ang mga taina. Ilipat ang conch shell na may mahiwagang lampara sa pader ng lungsod. Nakatago ng mahigpit. Ngayong gabi, ipapalayas natin ang mga barbaro na ito, walang makakabali. Sa utos ko po. Hari. Nakatanggap na ng balita ang sentinela. Sa loob ng pas ng pagsikat ng araw, madilim na ang hangin. Walang kahit isang ilaw sa tuktok ng mura. Yung babaeng yon ay may dalang isang grupo ng mga sugatang sundalo. 3 araw nang walang tubig. Mukhang mauuhaw na tayo hanggang sa matuyo. Matigas ang mga buto. Mas mabuting mauhaw kaysa buksan ang lungsod. Ipasa ang utos ng hari. Isama ang buong hukbo. Mga bata ng mga barbaro. Naway pagpalain ng Diyos ang dakilang siya. Hindi papayagan ang paglalaro mo sa paglubog ng araw. Mag-inat ka. Umalis ka na ng maaga. Shen Qinyuan, hindi pa rin tapos ang buhay mo. Kahit nabuhay ka pa, nagpapanggap ka lang. Archer. Palabasin mo siyang parang porcupine. Sindi ang banal na ilaw. Ming Faro. Ipadala ang galit ng Diyos sa langit. Manatili kayong kalmado, lahat kayo, huwag kayong umatras. Ito ba ang kapangyarihan ng isang immortal? Matagumpay nang hindi nakipaglaban. Hindi pa nasaktan ng tao. Umalis ang 5,000 sundalo. Walang hanggan ang kapangyarihan ng Diyos. Hindi natatapos ang kapalaran ng dakilang siya.
Walang hanggan ang kapangyarihan ng Diyos. Diyos na may kapangyarihan. Nagliliyab ang galit ng mga Diyos. Naalis na ang pagkakaubos sa sunog ng araw. Walang nasugatan sa 3,000 mandirigma. Dala ni Kinyuan ang buong hukbo upang magpasalamat sa Diyos sa biyayang muling buhay. Tanging wild ginseng at mga halamang gamot ang nagsisilbing tapat na alagad ng Diyos. Talagang madaling lokohin ang mga taong ito noong sinauna. Ilaw ng flashlight at malakas na speaker. Napatakbo ang 50,000 tao ng matakot. Ang wild ginseng ay likas na halamang gamot sa gubat. Isa itong napakamahal at sadyang mahirap mahanap na pinakamahusay na produkto. Unang hakbang. Matagumpay na natupad ang misyon na pangalagaan ang lungsod at iligtas ang buhay. Susunod, dapat tayong mag-umpisa ng isang laro ng pagtatanim sa ibang mundo at pagbebenta ng mga produkto. Kapatid, ang negosyong ito ay bagong bukas pa lang. Ang pagtanggal ng kaaway ay simula pa lang. Sa gitna ng kaguluhan, kung nais mong tumayo ng matatag, ito ay walang iba kundi 6 na salita. Itayo ang mataas na pader at mag-imbak ng pagkain. Diyos ko, itong hitsura at ulo na ito, hindi kaya magtagal ng ilang siglo, ganito na ang itsura. Anong gustong tingnan ng Ginoo na ito? Palabas na ang iyong pangunahing tagapangasiwa. May malaking transaksyon ako. Ang apelyido ko ay Kian. Ako ang tagapangasiwa ng Wanbao Pavilion. Bagong mukha ang batang ito. Pakinggan mo ang tono. Mukhang may malaking negosyo. Ginoong Kian, mag-ingat ka. Itong bahagi ng lotus. Itong mga linya ng bakal. Hindi ko pa nakita ang ganitong kalidad sa buong buhay ko. Lahat ng elemento ay maganda. Walang mali kahit saan. Kuya, yung ginseng na to, kulang pa ng hindi bababa sa 500 taon sa pagtatanim. Sa totoo lang, ganito. Nanggaling ito sa isang malalim na gubat o bundok. Hindi mahalaga kung saan galing. Sabihin mo lang ang bilang. Magkano ito? Tingnan mo ang postura mo. Gusto mo ng cash? Gusto ko ang mga tao na tuwid. Isang presyo, 30 milyon. Ako na ang magbabayad. Maaabot na ngayon. Ayos lang ba ang halagang ito? Tapos, kinuha ko na rin itong mga batong ito. Wala na akong oras na tumakbo pa sa buong lungsod para maghanap ulit. Pinakamataas na klase ng Wadian water material. Yung kulay nitong, ito ay luma ng jade mula sa lumang mina. Kuya, ano ba talaga ang pinagmulan mo? Isang nagdadaan na mga ngalakal. Isama ang jade at ginseng sa isang presyo. Bigyan mo ako ng kabuwang halaga. Susunod na hakbang. Kailangan ng isang tiyak na paraan ng paglipat. Walang sinuman ang dapat makaalam ng lihim ng balon na ito. Jianghai Villa Area. Gusto ko ng isang ganap na nakasarang glass house. Kailangan mabilis ang mga kamay at paan nyo. Tandaan nyo. Walang dapat makita sa labas mula sa loob. Hindi problema ang pera. Kailangan matapos ito sa loob ng 3 araw. Magdadala ako ng tao para simulan ito ngayong hapon. Sige, boss. Agad naming ayusin ito. Sapat na ito para sa ilang daang ektarya ng lupa. Bakit ka bibili ng ganito karaming lupa mag-isa? Kinuha ko ang isang bundok na walang tao. Kailangan ko pa ng 2,000 kilo ng buto ng palay. Mag-empake ng 100 bag ng urea at compound fertilizer bawat isa. CJ. Ito ang tinatawag na malaking kliyente. Pala, panghukay, panggupit, lagari. Kailangan ng buong bakal. 1,000 ng bawat isa. Hand truck, pangangat, malaking timba. Huwag kalimutan ang lahat. Mataas na grado ng buhangin at semento. Unang 200 tonelada. Maghanda ng 50,000 piraso ng pulang ladrilyo. Ihanda ang pinakamabigat na truck. Punuin sa Warehouse 8, Logistics Park sa Timog Kanluran. Kumpanya. Dumating na. Si Shanzon. Muling nagpapakita si Shanzon. Ang bagay na ibinigay ni General Shen ngayon, hindi pang aliw sa panahong ito, kundi ang pundasyon ng walang hanggang yaman ng pamilya. Ang mga buto ng Diyos ay hindi mapili. Napakatibay sa tigang. Maaaring umabot ng 1,000 kilo bawat ektarya. O kahit higit sa 10,000. Kung didiligan ng espiritual na enerhiya, baka madagdagan pa ito ng doble. General, ang bilang na binanggit niyo kanina ay totoo. 1,000 kilo bawat ektarya. Hanggang sa 1,000 jin. Kung talagang makakapasok ang espiritu sa bukirin. Sa Lomiguan, hindi na kailangang tiisin ang sakit ng pader ng demonyong teritoryo na ito. Hindi possible.
Hindi talaga mangyayari ito. Isang yuktong lupa makakapag-ani ng 10,000 G ng palay. Simula pa noong unang panahon walang ganitong bagay. Ito ay dapat parusahan ng langit. Walang hiya. Ang kakayahan ng Diyos ng mga Diyos ay hindi natin kayang sukatin. Kung ang Diyos ng mga Diyos ay kumilos, alin dito ang hindi laban sa batas ng langit? Ang lihim na pamamaraan ng mga espiritual na lupain sa mga sekta ng pagsasanay. Hindi ito maihahambing sa isang salita niya. Sabi niya, makakapag-produce ng 10,000 kilo. Tiyak na makakabunga ito ng 10,000 gin. Nagkamali ang lingkod. Dapat mamatay ang lingkod. Ginoo, tingnan mo pa itong bakal na ito. Diyos ko. Ang sandatang kayang durugin ang bakal na parang putik. Ang immortal na nakatanggap nito ay handang gamitin ito para maghukay ng lupa. Kinyu, magsimula ka sa pagpili ng 1,000. Mga sundalo na may pinakamatatag na pundasyon sa pagbuo ng katawan. At ilagay sila sa Shenong Camp. Na ikaw mismo ang mangunguna. Sundin ang utos. Handa akong ilagay ang aking buhay dito. Kailangan kong hayaan na ang patatas na ito ay mag-ugat sa Lomo Pass. Pumunta ka sa pagkuha. Ang bagay na ito ay tinatawag na semento. Para sa pag-aayos ng pader at pagtatayo ng kuta, ito ang pinakamainam na pagpipilian. Tandaan ang paraan nito. Isang bahagi ng semento. Ihalo ang 3 bahagi ng pinong buhangin. Magdagdag ng tubig at haluin hanggang sa maging malagkit. Matapos matuyo, magiging matibay ito tulad ng bato. Semento. Kapag nadampian ng tubig, nagiging bato ang pulbos. Ganito lang ang kulay abong bughaw na buhawi na lupa. Talagang ganito kalakas. Ano ang sabi ng Espiritu? Gagawin lang natin kung ano ang sinabi niya. Ginoo. Malambot ang putik na ito. Isang turo ng daliri, isang hukay. Talagang kayang harangan ang pang-atake ng mga sundalo. May sinabi ang Diyos ng mga Diyos. Sa isang araw ng pagkatuyo, malalaman. Ipasa ang utos. Maraming sundalo ang magbabantay sa pader na ito. Sa oras na ito bukas, ako mismo ang susuri sa kanya. Kinyu, nandyan. Itaas mo ang malaking bakal na martilyo. Gamitin mo ang lahat ng lakas mo. Bumagsak ka. General, kung sakaling masira, hindi ba't ito ay isang pasasalamat sa isang Diyos na nag-alay ng kanyang puso? Walang paligoy-ligoy. Ito. Anong uri ng demonyong bagay ang pader na ito? Matibay na parang bato. Ang 4 na salitang ito. Sa wakas ay nakita ko na ang totoo ngayon. Mga sundalo, ngayon na mayroong banal na putik na ito. Huwag nang magsalita tungkol sa 50,000 na mga mandirigma ng demonyo. Kahit na ang daan-daang hukbo ay nagtipon. Hindi nila kayang makapasok sa Lomo Pass kahit isang hakbang. Ako si Shen Qinyuan, gagawin kong isang banal na lungsod ang Lomo Pass. Banal na lungsod, banal na lungsod, banal na lungsod. Masyado pang mabagal ang pagpapadala ng mensahe gamit ang papel. Talagang maglalaban na. Hintayin ko munang makita ang liham. Lahat ng mga gulay ay malamig na. Kung papasok tayo sa ganitong uri ng matinding magnetic field na daanan, kaya ba? Super high frequency electromagnetic waves. Sa katotohanan, dapat kayang gawin ang maikling distansyang komunikasyon sa pagitan ng mga panahon. Ito ay isang telepono ng tunog. Pindutin ang susi na ito para makipag-usap ng walang hangganan. Ilagay sa ilalim ng araw. Maaari itong mag-charge mula sa araw. Automatikong nag-charge. Subukan natin ito ngayon. Ginoo, talaga bang ikaw ay Ginoo? Shen Qinyuan, ako ito. Talagang naipaliwanag ko sa'yo. Ayos lang. Huwag kang magmadaling magpasalamat. Sabihin mo muna sa akin ang tungkol sa mga anyo ng lupa sa paligid ng Sunset Pass. Gagawa ako ng isang kaharian para sa'yo. Shen Qinyuan, sino ba? Magsalita ka nga. Hoy, narinig mo ba? Narinig ko. Banal na kapangyarihan ng Diyos. Anong karapatan ng isang mortal na babae? Maaari bang itanong kung ano ang kagamitan na ito na makakapagpadala ng boses sa malalayong distansya? Pero ito ay ginawa mula sa espiritu ng 9 na araw na malalim na kidlat. Anong 9 na araw na malalim na kidlat?
Yun ay ingay ng kuryente. Hamak na ingay. At saka, lagi mong sinasabi na isang Diyos Espiritu. Para kang kumakanta ng opera. Nakakaramdam ako ng kilabot. Sa susunod, tawagin mo na lang akong Kuya Lin. Tawagin na lang ang boss. Naiintindihan ba niya? Ito. Ang mga mortal ay hindi dapat basta-basta tawagin ang pangalan ng Diyos. Iyan ay isang malaking kasalanan ng kawalang galang. Anong malaking kawalang galang? Ako ang masusunod. Sumunod sa mga kaugalian ng lugar. Dito, kailangan tawagin kang boss. Kung tatawagin mo pa rin akong Senzon, wala nang supply ng tubig at pagkain. Boss. Boss. Ayun, tama na. Walang paligoy-ligoy. Sabihin ang totoo. Hindi ba't gusto mong magtayo ng lungsod? Hindi sapat ang pulang ladrilyo at semento para dito. Kailangan nating gumawa ng tunay na malalaking proyekto. Sa timog ng Sunset Pass may 100 bayan. Diretso ito sa gitnang bahagi ng Daxia. Ngunit ang korte sa timog ay 3 buwan ng ganito. Wala nang naipadalang kahit isang palaso. Sa kanilang mga mata, ang paglubog ng araw ay talagang isang itinakwil na piraso. Naiintindihan. Isang tipikal na laban na walang atrasan. Kumusta naman ang loob ng lungsod? Marami bang bakanting lupa? Sa loob ng lungsod, mayroong 10,000 mamamayan. Kahit na sa mga taon ng digmaan, matagal nang tumakas patungong timog. Ngayon, kapag tumingin ka, lahat ay mga guho. Ang mga bakanting lupa ay umaabot ng ilang dekada. Ito na ba ang lupain na itinakda ng langit at lupa? Huwag kang mag-alala, General Shen. Gagawin kong isara ang paglubog ng araw. Gagawin itong isang di matitinag na kuta. At bibigyan ko kayo ng isang high-tech na bukirin. Bukirin. Sinasabi lang na ito ay pagtatanim. Sa mga pala ninyong iyon, hindi niyo ito matatapos sa susunod na buhay. Hintayin niyo, bibigyan ko kayo ng ilang mga mahiwagang hayop. Para makita niyo ang mga ito. Ano ang ibig sabihin ng baliw sa infrastruktura? Boss. May malaking order na. Anong gusto mong makita, bata? Mini tiller o pang-ani? Gusto ko ng Aaron Bull. Yung may pinakamalakas na lakas. Magkano ang isa? Uy, marunong ka. 15 horsepower na diesel tiller. Napaka-astig. Binebenta ng 8,500 bawat isa. 100 na unit. Kukunin lahat. Marami. Ilan? 100 unit. 100 unit ng micro-tiller ay simula pa lamang. Bigyan mo ako ng 200 na electric tricycle na maliit na King Kong. 10 unit ng 10 kilowatt na diesel generator. Dagdagan pa ng 200 bariles ng mataas na purong diesel. Lahat ng iyon ay nasa malaking bodega sa likod. Pero kapatid, ang dami naman nito. Kailangan ng ilang sasakyan para dalhin ito. Hindi kayang dalhin ng kalahating trailer. Sasagutin ko ang bayad sa kargamento. Dagdagan pa ng 20,000 para sa agarang serbisyo. Ihatid lahat sa warehouse 8 ng Lao Li Logistics Park sa timog na suburb. Ako na ang magdadala ng convoy para kunin ito. Mabilis lang. Pampalasa ng boss, beef noodles. Yung may balde. Bigyan mo ako ng 5,000 kahon, sige, sige. Dali, paabante na, bilis. Mas mabilis pa kaysa mag-operate ng forklift. Sakop lang nito ay 10 metro. Pag higit sa 50 kilo, mahirap pa rin, kailangan pa mag-practice. Dumating na, dumating na. Baboy ng amo ay bababa na. Ano to? Ano ng klaseng bagay to? Baka ito na ang bakal na mandirigmang Diyos sa langit. Huwag galawin ng basta, ito ay isang micro-tiller. Ginagamit ito sa pagtatanim ng pataba at pagtatanim ng patatas. Sumusunod ako sa utos. Naku po, ang aking ina. Isang halimaw. Nasa loob ng bakal na kahon na ito ay nakatago ang isang halimaw. Nagbubuga ito ng itim na usok. Naghahanap ito ng tao upang lamunin. Bakit ka nag-aalala, umandar lang ang makina? Yung itim na usok ay usok mula sa tambutso. Hindi naman ito kumagat. Hinawakan ni Kinyu ang mga hawakan sa magkabilang gilid. Itinulak niya ito pasulong. Nakita mo na ba? Ito palang isa. May 79 pang nakahiga sa bodega. Sasamantalahin natin ito. Ihahatid na ang natitira. May nakahandang electric bike ako. Dagdag pa ang ilang masasarap na pagkain na para sa mga espesyal na tao. Nandyan ang mga tuyong noodles at mga sangkap. Ibuhos ang mainit na tubig. Takpan at inumin ang tsaa habang mainit pa. Yung madilim na tubig ay tinatawag na masayang inumin. Isa sa bawat isa. Buksan at inumin na. Anak, anong amoy ito?
Liver ng dragon at marrows ng phoenix mula sa langit. Siguro ganito lang talaga ang lasa. Bakit ang sarap nitong pakiramdam, ang tigas pa? Bakit ang sarap nitong sabaw? Naintindihan ko na, ang halimaw na enerhiya na ito ay naglalaro sa katawan ko. Ginoo, nabuo na ang buong daloy ng enerhiya sa katawan ko. Report. Ginoo, sa labas ng South City Gate, 20 milya. Nakita namin ang 500 pulang dugo. Ang bandila ng dinastyang Daxia ang kanilang sinasalakay. Bakit ngayon lang sila dumating? Ngayon lang sila nandito para kunin ang mga bangkay natin. Hindi. Nang umatras ang 50,000 na mga mandirigma mula sa madilim na teritoryo, agad itong naamoy ng mga espiya ng korte. Hindi sila nandito para kunin ang mga bangkay. Nandito sila para mang-ani ng prutas. Sama-sama tayong pumunta sa tuktok ng lungsod para magkita-kita. Ito. Anong nangyari dito? Yung batang si Shen Qinyuan. Saan nanggaling ang pera para magpatayo ng pader ng lungsod? At ano ang silbi nitong abo mula sa bato? Sino ang dumating? Ang pagsara ng sunset ay isang mahalagang lugar ng militar. Walang pinapayagang pumasok. Mapagmataas na si Shen Qinyuan. Ako ay isang espesyal na kinatawan ng palasyo. Sa utos ng hari, mag-ikot sa mga hangganan. Hindi ka magbubukas ng pinto upang salubungin. Sa halip, nagpapakita ka pa ng kahambugan sa tuktok ng mura. Bilis, buksan ang pinto ng lungsod. Hayaan mong suriin ko ang silid tulugan. Suriin ang silid tulugan. Sa loob ng 3 buwan, habang ang mga kawal ay kumakain ng damo at umiinom ng putik. Nasaan ang espesyal na envoy? Ngayon na umatras ang mga barbaro. Ang sipag mong dumating. Huwag kang magbulaan. Umalis ang mga barbaro. Dahil sa takot sa kapangyarihan ng imperyo, bumangga ang mga tao sa pintuan ng lungsod. Kunin niyo siya. Shen Qinyuan. Gustong pumasok sa lungsod. Ayos lang. Hayaan ng espesyal na sugo na makita ito. Opo. Sa wakas ay nakinig na rin. May problema ang amo. Anong nangyari? Nabagsak ang microtiller. O kaya'y nakain ng instant noodles at sumakit ang tiyan. Dumating ang inspektor mula sa kaharian. Natakot sa iyong banal na hayop at tumakbo ng takot-takot. Ngunit sa pagkakataong ito, wala na tayong daang balik sa dinastyang Daxia. Tama na ito. Aba, akala ko malaking bagay ito. Hindi ba't ito ay mabuti? General Shen, may itatanong ako sa iyo. Gusto mo bang maging reyna? Boss, sinasabi mo na siya ay baligtad. 10 drone. Dagdagan ng 100 na rocket. Bukas darating na ang mga ito. Hayaan mong maranasan ng mga taong iyon. Kung ano ang ibig sabihin ng pinadapa mula sa langit. Babaeng mortal na si Shen Qinyuan. Nais sumama sa boss. Para magdulot ng kaguluhan. 1,000,000 nag-aalab na mga palaso. At tiyak na pinipili ang pinakamalalaki. Na may pinakamalalakas na pagsabog. Kaya sa langit ay makakapagbulaklak ng malalaki. Bakit kulang? Kung hindi sapat, magbigay tayo ng 2 milyon. Dagdagan pa ng handheld. Yung kayang sabay-sabay na maglabas ng 100 na putok, Gatling. Kapatid. Boss Lin, anong klaseng paputok ito? Ito ay para magpatag ng bundok. Napakalaking dami nito. Kailangan ko pang pumunta sa pabrika sa Linshi para tulungan kayong ayusin ang mga produkto. Sasagutin ko ang lahat ng gastos. Walang bawas. 4 na oras mula ngayon. Kailangan kumpleto at maayos ang mga bagay. Ihahanay sa warehouse ng logistics sa timog na suburb. Kung hindi ko magagawa, alis ako. Hanapin na ang susunod. Siguradong makakakuha. Pag nakakuha na ang pera, ipapakita ko sa iyo ang lahat ng paputok sa buong probinsya. Boss, meron ba kayong outdoor holographic projector? Meron. Anong plano mong projection? Anong sukat ang kailangan mo? Mas malaki ang mas mabuti. Mas mabuti kung makakagawa tayo ng marriage sa hangin. At isang super malaking speaker na kayang magpagalaw ng tainga ng tao. Tama, nagbebenta ba kayo ng drone? Drone para sa aerial photography. Anong modelo ang gusto mo? Sobrang liit. Walang kwenta. Gusto ko ng malaking katawan.
Magdala ng 10. Kailangan pang i-modify ito. Gawing pwedeng mag-spray ng pulbos. Kapatid. Holographic projection at drone na nag-spray ng pulbos. Ito ay para sa mga top-tier electronic music festival. Ano pa ang mga piyesta? Sabihin mo lang kung kaya bang gawin. Basta sapat ang pera. Walang hindi kayang gawin. Anong klaseng larawan ang gusto mong ipasok? Agad kong isasama yon sa computer. Tungkol sa larawan, gusto ko ng isang gintong higanteng dragon. Nagmumukhang nakakatakot, na parang may kidlat. Dagdag pa ang isang badha ng kanyang estatwa na may gintong katawan. Yung gustong magnining ay hindi makakakita. Walang problema. Madami niyan sa ganitong material. Agad kong iaayos para sa'yo. Nakarating na ang mga kalakal ni Shen Qinyuan. Handa nang ipagkaloob kay Qinyu ang ilang daang kapatid na lalaki para salubungin ang inyong hukbong panghimpapawid. Boss. Naglilingkod na ang mga kawal. Kung susubukang sumalakay ang korte, sila ay walang babalik. Ito ang lakas na hinahanap natin. Ginoo, ano ang kahangahangang makulay na bilog na balde na ito? May mga bulaklak pang nakasulat sa katawan nito. Hindi kaya ito ay isang mahiwagang elixir na ibinigay ng amo? Tumahimik ka. Lahat ng nasa loob ay pampasabog. Gusto mong gawing inihaw na baboy? Lola. Boss, huwag kang magalit. Paano ba talaga ito gamitin? Ito ay tinatawag na paputok. Shen Qinyuan, nakikita mo ba ang mga maliliit na parisukat? Ito ay tinatawag na windproof lighter. Kapag pinindot mo, sumasabog ang apoy. Kumuha ka ng isa. Pindutin ang fuse. Pagkatapos tumakbo ng mabilis. Mas malayo, mas maganda. Ito ay isang himala mula sa langit. Ang ganda-ganda at nakakatakot pa. Aking mahal na ina, kung sakaling sumabog ito sa isang grupo ng tao, kahit pa nakasuot siya ng 3 layer ng armor, kailangan din siguro itong maging abo na lang. Lolo boss. Ganito ka magandang bagay. Sabi mo pa na ibibigay mo sa amin. Hahaha. Parang mangkukulam na sisirain ang mundo. Ang bagay na ito ay para lang sa ingay. Para lang makinig sa kasiyahan. Pero yung panggulat sa tao, talaga namang kakaiba. Grabe naman ang lakas ng boss. Yung kaninang pagsabog, parang naririnig ko, nasa ilalim ng lupa ang lola ko na sumisigaw sa akin. Ano ba to? Naghanda ako ng 1,000,000 bala para sa inyo. Pag dumating ang araw na yon, ihanda ang posisyon. Itutok ang lakas sa ibabaw ng kaaway. Ipinapaputok hanggang sa wala nang natira. Sundin ang utos. Sa pagkakaroon ng ganitong banal na bagay, kahit na magpadala ang imperyo ng 1,000,000 sundalo, maaari ko silang pabagsakin ng hindi nakikipaglaban. Huwag munang magalak. Magandang palabas pa ang susunod. Nakita mo ba yung 2 malaking bakal? Tawag dyan ay drone. Codename, Heavenly Soldier 1. Shen Qinyuan, ikaw ang personal na darating. Ituturo ko sa iyo kung paano ito gamitin. Yun ang itim na kahon na may 2 maliit na stick. Yung stick sa kaliwang kamay. Dahan-dahan lang itulak pataas. Mag-ingat, huwag masyadong malakas. Lumilipad na. Totoong lumilipad na. Naku, parang nababaliw na itong bakal na ibon. Kalmado lang, kalmado lang. Kinyu, kontrolin mo ng maayos ang ibon. Hahaha. Tawang-tawa talaga ako. Hahaha. Sakit na ang tiyan ko sa kakatawa. Dahan-dahan lang sa pagtulak, sensitibo ang bagay na ito. Ulit-ulitin mo ng ilang beses. Kapag sanay na ang kamay mo, saka ko kayo tuturuan kung paano ito papababa. A-report ang malaking grupo ng kalaban na nakita sa timog na bahagi. Hindi bababa sa 100,000 ang lakas ng sarili nating hukbo. Talaga bang dumating ang 100,000 na hukbo? Sa pakikipaglaban sa mga barbaro, para silang mga pagong. Pero sa pagtanggol sa sarili, handa silang maglabas ng ganitong kalaking sakripisyo. Ginohan, tingnan mo. Iyan ang inkantadang babae mula sa Sunset Pass, si Shen Qinyuan. Siguradong may ginawang kakaibang mahika sa loob ng lungsod. Walang kwenta ang mga chismis na yan. Hindi mo pa nakikita, Ginoong Li, na natakot sa mga ilusyon at mga palabas ng mga manguyam. Hindi naman ito nakakagulat. Ngunit ako, ang general, ay lumabas mula sa bundok ng mga bangkay at dagat ng dugo. Tingnan mo ang pader ng lungsod. Makulay na abo. Walang makitang puwang sa mga ladrilyo. Haha, ang aking 100,000 hukbo, bawat isa ay may isang laway.
Lahat ay kayang lunurin ang basag na lungsod na ito. Mighty si General Han. Tawagin ang mga tao para ipaalam. Si Shen Qinyuan ay agad na sumuko at buksan ang lungsod. Kung hindi, tatapakan ng general na ito ang Lori Juan. Walang matitira. May ginagawa sa unahan. Mag-ingat sa kaligtasan. Mga hindi otorisadong tao, mangyaring huwag lumapit. Ang sinumang lumabag ay mananagot sa mga resulta. Anong palabas ito? Ano ang ibig sabihin ng konstruksyon? Nakarinig ako mula sa ibaba ng lungsod. Kung may lakas ka, lumapit ka. Sobrang kapal ng mukha ng batang nagbabantay. Maging ganito ang pakikipag-usap sa akin, General. Lahat ng hukbo, magpila. Ang general na ito ay gagawing karne ang mga tao at lungsod ng Lori Juan. Ang general ay tila isang madilim na ulap na walang katapusan. Sa dami natin. Kaya ba natin itong ipagtanggol? Boss, nahuli na ang isda. Dumarating na ang malaking hukbo. Nakatanggap, over. Itaas mo ang volume ng speaker. Darating ang swerte. Yung bersyon ng Dabezio. Ihanda ang lahat ng mga langit na sundalo, umarangkada. Sundin ang utos. Buksan ang mahika. Swerte, Dabezio. Dabezio, Ano ito? Anong kakaibang tunog ito? Sobrang sakit ng ulo ko, parang sasabog na. Hindi ito ang tunog ng badha. Ito ay masayang tunog. Ginoo, sa lungsod ba ay Diyos o multo? Tumigil kayo lahat. Huwag mag-alis ng tingin. Sige, magpatuloy tayo. Iyan ay hindi kundi ang masamang sining ni Shen Qinyuan. Ano ba ang halimaw na yon? Paano makakalipad ang ibon na gawa sa bakal? Bakit ka naguguluhan? Mga archer, pabagsakin nyo ang lahat ng mga ibon na bakal. Maghanda na para sa biyaya ng boss, ilabas ang gamot. Ano ba talaga ang bagay na ito? Hindi ko na mabuksan ang mga mata ko. Hindi ko na maipikit. Ang pulbos na ito ay may kakaibang amoy. Ang bango nito. Ito ba ay harina? Shen Qinyuan, madilim na. Panahon na para ipakita sa kanila. Ang tunay na galing. Simulan ang bagong projection. Pakawalan mo ang gintong dragon na yon. Ang dragon ay Diyos ng dragon. Nagpakita na ang Diyos ng dragon. Tunay na ang anak ng langit ay dumating. Si General Shen ay may proteksyon ng tunay na dragon. O Diyos! Paano tayo naglakas loob na salakayin ang lungsod na may proteksyon ng Diyos? Ito ay dapat parusahan ng langit. Ang paraan ng boss ay talagang walang kapantay. Ihain na ang pangunahing putahe ni Kinyu sa kanila. Sige, sindihan ang mga paputok. Ano iyon? Bumagsak ang apoy mula sa langit. Hahaha. Huwag nang magpatuloy sa parusa ng langit. Sumusuko kami. Huwag po sanang patayin, General Shen. Suko na ako, Pangulong Pang. Suko na talaga ako. Kasama ang 10,000 kapatid, sumusuko na kami. Naway tanggapin ng Diyos ang aming pagsuko. Kami ay handang sumuko. Boss, 10,000 sundalo. Walang nasayang na isang sundalo. Lahat ay nakuha. Ang ganda ng laban na ito, maganda ang pagkakapanalo. Ano na ang susunod na hakbang ni Shen Qinyuan? Hindi na kita kailangang turuan pa, di ba? Ipadala ang utos ng Pangulo. Hindi pinapatay ang mga sumuko. Ihulog na ang mga sandata. Maging maayos at maghintay sa pila para makapasok sa lungsod. Lahat ng sumusunod. Bawat isa ay makakatanggap ng 4 na manto.
Isang mangkok ng mainit na sopas na pansit. Isang piraso ng braised na karne. Mabuhay si General Shen. Mabuhay ang Diyos. Sa loob ng kalahating taon, nagawa talagang magpalaki ng isang reyna. Ang karanasan sa larong ito ay talagang kamangha-mangha. Nagtayo na ako ng Star Tower para sa iyo sa palasyo. Kailan ka makakapunta? Boss, ang mundo ay naayos na. Tahimik ang apat na sulok ng mundo. Nangako ka noon. Kapag dumating ang panahon ng kapayapaan, doon ay darating ka. Babaeng walang kapantay, hindi. Na-activate na ang portal. Naging totoo na. Sa wakas makakapunta na ako. Sinabi ni Shen Qinyuan sa lahat ng mga ministro. Ihanda ang pagdating ng hari. Boss, ako mismo ang bababa ngayon. Susuriin ang inyong mga account. Pumunta sa ibang mundo bilang pinakamataas na haring. Kahit papaano, magdala ka ng mga lokal na produkto para may pang showbiz. Ibang mundo. Boss, andito na ako. Nagbago na ang panahon. Opisyal nang nagsimula ang malaking paglilinis. Dali, ayusin ang tapiserya ng red carpet. Buksan na ang lahat ng malalaking loudspeaker. Pagdating ng swerte, malugod na tinatanggap ang boss mula sa langit. Kami po. Malugod na tinatanggap ang pagdating ng boss. Sige na. Isara mo na ang sirang kantang iyon. Swerte na dumating, swerte na dumating. Boss. Depende lahat sa boss kung ano ang gusto niya. Boss, pakiakyat sa Star Picking Tower. Bakit kayong lahat nakatayo lang dyan? Umupo na kayo. Ngayon ako'y bumaba. Hindi ako nandito para pakinggan ang mga palakpak nyo. Sa nakaraang kalahating taon, ilang bagay na ang ininvest ko dito. Alam nyo sa puso nyo. Ngayon, ang mundo ay mapayapa. Ang Daxia ay nagkakaisa. Panahon na para ayusin ang mga account. Boss, ang mga bihirang kayamanan sa kaba ng Daxia. Ngayon ay sayo na lahat. Inutusan ko na ang mga tao na isa-isang bilangin ito. Tama na ang mga antigong gamit, mga sining, ginto, pilak, at jade. Wala akong interes dito. Nakaayos na ako dito. Pero hindi ko kayang maging bodega ninyong araw-araw. Ang kailangan ko ay mas pangmatagalang kita. Pakiusap boss, ipakita mo sa akin. Unang kondisyon, sa hinaharap ang ani ng agrikultura ng Daxia. Kailangan kong kumuha ng 3%. At dapat ito ay mga dekalidad na gamot at espesyal na pampalasa. Ibigay mo sa akin ang isang ekspedisyon. Para sa akin, na sumubok sa mga dagat at bundok na walang nakapunta. Expedition. Gusto kong gawing. Isang paraiso ang lugar na ito. CJ, boss. Magsisimula na tayo ng paaralan bukas. Ako mismo ang magiging punong guro nito. Boss, ito ay mula sa Royal Expedition Team. Isang kakaibang bato na natagpuan sa malamig na hilaga. Magandang bagay ito. Sige, tatanggapin ko na ito. Matagal na akong umalis sa modernong mundo. Kailangan kong bumalik para ayusin ang ilang bagay. Boss. Babalik ka pa ba? Sige na, alagaan mo ang bahay. Huwag mong hintayin na makabalik ako. Hindi pa nga nila na ipapagawa sa akin ang steam engine. Sige po, boss. Paalam po, boss. Hoy, Lolo Kian. Ay, ang aking matandang pinuno. Saan ka ba nagpunta nitong 3 buwan? Yung 500 taong gulang na wild ginseng na binili mo noon. Sa isang lihim na auction. Nabili ito sa halagang 3 bilyon. 3 bilyon, ganito lang kalaki.